Ang sabi dyan mga kapatid sa Matthew, alam po natin yan, noong nakaraang linggo ay itinuro ko po yan. At yan po ay hindi ko buong itinuro at pinadaanan lamang po natin. Ito po ay kwento o parable mga kapatid, patungkol po sa isang sitwasyon ng tao na kapag ang masamang espiritu ay umalis sa kanya, ang nangyayari po sa masamang espiritu, humahanap siya ng mapagpapahingahan niya. At kapag siya po ay walang masumpungan, ang ginagawa ng masamang espiritu, babalik ulit siya doon sa nilabasan niya na lugar. At kapag nakita niya, nasumpungan niya na wala ng laman, walis na. Ibig sabihin, walang laman yung loob. Nakita na kayo ng bahay na walang laman? Bahay na tinanggalan ng gamit? Something like that, mga kapatid. Pagbalik niya, walang laman, lalabas ulit siya, tapos mag-i-invite pa po siya ng 7 na masamang espiritu. Mas masama kasi sa kanya. At ang nangyayari, mga kapatid, pag sama na siya ng 7, papasok sila ngayon sa buhay ng tao. Parang bahay. Papasok. At pagpasok, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang kalagayan ng taong yun na masama, lalo pa daw siyang sasama. Nakita niyo mga kapatid? Yan po yung talata na yan. At sa araw pong ito, ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang The Danger of Spiritual Emptiness. The danger of spiritual emptiness. Pag sinabing emptiness, mga kapatid, kakulangan. Okay, may kulang. Kapag ang isang tao po, per se, tao po babanggitin ko ha, na mapanaglilingkod sa Diyos o hindi, tao po ang aking babanggitin. Kapag ang isang tao po ay kulang sa tinatawag na spiritual na pamumuhay, spiritual, mga kapatid, na patungkol sa Diyos, spiritual, patungkol po sa salita ng Diyos, ang tao po, mga kapatid, ay hindi nakakapag-isip ng maayos. Nakakita na po ba kayo ng isang kutsi-kutsihan? Pagka yan po ay battery empty, ano pong nangyayari? Hindi po yan makakatakbo. Yan. So ano pong nangyayari? Ganyan po ang mangyayari sa tao kapag wala po siyang maayos na spiritual sa Panginoon, relasyon sa Panginoon, hindi po siya makakausad sa buhay. Sa usapan labas po sa ating pag-aaralan, halimbawa po ay ganito. Ito po, napakalaking impluwensya po nito. Kapag ang isang tao po ay naghanap ng pag-ibig, nabanggit kanina ni Brother Jerome, pag naghanap ka ng pag-ibig na hindi mo pa naman talaga kailangan, at pumasok ka dyan, dapat mong maintindihan bakit mo muna siya papasukin. Dahil ba naiinggit ka? Dahil mga kaibigan mo, meron na, ikaw na lang ang wala. Diba? May mga tao, mga kapatid, na pumapasok sa pagre-relasyon na hindi pa handa, wala namang trabaho, hindi pa ka nakakatulong sa pamilya, hindi pa nakakapag-aral ng maayos. Pumapasok sila doon dahil feeling nila, yun ang kulang sa kanila. At feeling nila, yun ang magpupuno sa buhay nila. Na kapag meron ka ng kasintahan, girlfriend o boyfriend, feeling ng tao, yun ang magpupuno sa kanya. Naunawaan natin? So ngayon, ito pong ating katawan, ano po ba ang inilalagay natin? Kaya kung minsan, mga kapatid, pag ang tao po ay nabigo, ano pong nangyayari? Nabanggit din po kanina, ang isang tao po ay nalalango sa bisyo. Dahil yung emptiness na nawala sa kanya, tandaan nyo ha, yung feeling niya empty siya, pumasok siya sa relasyon, feeling niya puno na siya. Simula nung dumating ka sa buhay ko, nakumpleto ang buhay ko. Tapos noong naghiwalay, nakaramdam ka na naman ng emptiness. At ang feeling mo para mapuno yung emptiness na meron ka, na hindi mo na may babalik pa na mapuno ka niya, hahanapin mo ngayon sa anak. Dahil feeling mo, ang anak ang magpupuno ng kakulangan ng sakit na nararamdaman mo.
Sa pag-ibig, pag kulang ka, feeling mo empty ka. So maghahanap ka ng kapwa-tao na sa pag-aakalang magpupuno sa'yo. Pag sinaktan ka, ang hahanapin naman ng emptiness na feeling mo ay para makalimutan. So ano pong mangyayari? Ikaw po ay magpapakalako sa alak. Kung minsan, sisirain mo ang sarili mo sa bisyo. Papasok ka sa pagmamariwana hanggang sa magdodroga ka dahil feeling mo yun ang magpupuno ng nawala sa iyo. Magpupuno ng kalungkutan na meron ka. Naunawaan natin mga kapatid. So tayo po bilang mga tao, nakakaramdam at natural po na nakakaramdam po tayo ng emptiness. Kapag ang isang anak ay kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal, makakaramdam po siya ng emptiness. Emptiness of love. Kaya ang mangyayari, lalaki po ang bata na mayroong tampo, mayroong galit, mayroong hinanakit, na kung minsan nag-iisip na pag ako lumaki, hindi kita tutulungan, Papa, hindi kita tutulungan, Mama, naglalagay na kagad sa kaisipan. Sapagkat yung bagay na magpupuno sa kanya na dapat ipinupuno ng magulang, doon po siya naging empty. Okay? Ang aking po mga halimbawa ay mga bagay na punuan pang laman. Ngunit ito pong ating pag-aaralan, the danger of spiritual emptiness. Alam niyo po mga kapatid, pag ikaw po ay empty sa pag-ibig, empty ka mga kapatid sa salapi, empty ka mga kapatid lalo na sa pangangailangan. Ano man ang emptiness na nararamdaman mo dito po sa mundong ito, alam niyo po, okay lang yun. Paano ko nasabi? Ang mahirap po, kapag ka ikaw po ay nakaramdam na at wala ka, tandaan niyo po wala kang spiritual na understanding and relationship to God, magkakaroon ka ng malaking problema sa buhay. Kaya nga kung mapansinin niyo, yung mga tao po na kulang po sa encounter sa Panginoon, tandaan niyo ang isang taong kulang sa encounter sa Diyos, walang pakialam yan kung dumaluman siya o hindi sa gawain ng Diyos. Kasi kulang ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga kung mapansin niyo, marami po sa mga nababautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng isang linggo, hindi mo na sila makikita sa church. Dahil kulang sila sa encounter sa Diyos. At ang pinaka-nakamamangha dito, magsisisi po sila sa kanilang kasalanan, pero sobrang babaw ng pagsisisi nila. Dahil ang isang tao po na tunay na nagsisi, naiintindihan niya na hindi na dapat siya babalik sa dati niyang buhay. At naiintindihan niya yung ipinagpalit niya. Na yung pinagpalit niya sa dati niyang buhay ay mas importante sa kanya. So, pag nakilala mo ang Panginoong Jesucristo at na-encounter mo siya, yung spiritual emptiness, pupunuin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya kung mapapansin niyo, kapag ang isang tao mayroong salita ng Diyos sa kanyang buhay, kahit may problema siya, hindi siya magpapakamatay. Kahit may problema siya, hindi po siya magpapakalamok sa alak. Kahit may mga nangyayari sa kanyang buhay, kahit masunugan pa siya, kahit may mga bagay na sobrang dilubyo ng kanyang pinagdaanan, hindi mo siya makikitaan ng pagsuko sa Panginoon. Makikitaan mo ng bakas ng panghihina, pero ang Panginoon hindi niya iwawala sa kanyang puso't isipan, mga kapatid. Dahil alam niya na mawala man ang lahat, ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng kakulangan. Iniwan ka, feeling mo empty ka, may mas dakilang pag-ibig na ipinuno ng Diyos sa iyo. Amen. Praise the Lord. Feeling mo kulang ka, ang sabi ng Biblia, the Lord will supply all your needs. Amen. Kung kulang ka, lalo na sa ating panahon, marami po sa atin ang apektado ng pagtaas po ng gasolina. No? Kalahati po na ang nawala sa kinita mo. Noon po, nung panahon, nung ako po ay bumabiyahe pa, ang pinakamababang naabot ko ay 33. Sobrang baba pa nun. Pero sobrang taas na yun sa panahon namin. Okay? Alam niyo po ba, sa pamamasada ng tricycle, kung gagamitin ko po yung naabutan ko na gasolina,
Sa pagpalagay na natin 40. Sa 40 po ay kaya niya na pong kumita ng 500 to 600 pesos. So, mas gawin nating realistic. Gawin nating 500. Okay? 500. So sa 100, 500 kikitain mo. Kaltasan ulit ng 100, magkano matitira? Magkano ang tubo? 400. Sa 40 yun. 400 ang tutubuin mo. Ngayon, nasa 80 na po ang gas. Pagpalagay mo, isarado mo ng 80, kahapon 83 eh. Pagpalagay mo, isarado mo ng 80. So kung noon ng 40, kaya ko kumita ng 400. Ngayong 80, 200 na lang. Ganun po kalaki ang nawala sa mga rider. Sa mga nasa lansangan. Ang laki po talaga ng nawala. Pero kahit ang hirap ng sitwasyon, mayroon tayong Panginoon na nagpupuno ng ating pangangailangan. Doon natin mas lalong nararamdaman, mga kapatid, na sa kabila ng mga kakulangan at pangangailangan, merong Diyos na hindi nakakalimot, mga kapatid, na kaya po tayong pagpalain sa buhay. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Tandaan niyo po, sa mga kapatid na mga mananampalataya, mga anak po kayo ng Diyos. At hindi po pababayaan ng Diyos ang kanyang anak, mga kapatid, na malugi sa laban. Meron pong pamamaraan ng Diyos para po tayo ay ihango, mga kapatid, sa ating mga pangangailangan. Apektado tayo parehas sa taas ng bilihin. Apektado tayo parehas sa mga gastusin. Pero meron pong Panginoon. Tandaan niyo po, meron pong Panginoon na siya pong magsusupply sa atin. Siya ang magsusupply ng ating mga nararamdaman na kakulangan. Amen po, mga kapatid? So ito pong Matthew chapter 12 verse 43 hanggang 45 is a parable spoken by Jesus about an unclean spirit that leaves a person, find no rest, and returns to find its house. So yung tinatawag na the person, yun po yung tao na tinutukoy doon. So sa kanyang paglapit dyan, sabi dyan mga kapatid, clean but empty. Nilinis pero walang laman. Ano po ibig sabihin, mga kapatid, clean but empty? Ito po ay mahahalin tulad natin sa tao. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, panay ka mura. Tama? Panay ka nakaw. Ang sama-sama ng mga ginagawa mo. Nung nakakilala ka sa Panginoon, ano pong nangyari? Nalaman mo sa aral na masama pala ang magmura. No? Hindi siya nakakabuti. Ano pong nangyari, mga kapatid? At dahil nalaman mo, hininto mo. Hindi ka na nagmura kailanman. Hindi ka na nag-inom kailanman. Hindi ka na nagsabu kailanman. Hindi ka na nagnakaw kailanman. Hindi ka na namamasok ng bahay, mga kapatid, kailanman. Hindi ka na nagnanakaw ng gas, mga kapatid, kailanman. Hininto mo lang. So ano po nangyari, mga kapatid? Nalinis ka sa mga ilang bahagi ng kasamaan mo, pero empty ka pa rin. Amen. Praise the Lord. May kulang pa rin. Kaya nga, mga kapatid, kung inyo pong mapansin, sabi ng iba, para makapasok ka sa langit, kailangan mo lang maging mabuti. So, pag ikaw po ay naging mabuti, siyempre, tatanggalin mo lahat ng masamang bagay, masamang pamumuhay. So, yun ba ay sapat na? Alam niyo, mga kapatid, nalinis lang kayo sa marunuming gawa, pero empty pa rin kayo. Amen. Bakit? Wala ang Diyos. Hininto mo lang. Okay? So, ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. It then brings 7 more wicked spirits to inhabit the person, making their final condition worse, symbolizing the danger of spiritual emptiness. Yan po yung aking sinabi kanina, na kapag tayo po ay nakakilala sa Diyos, ito rin po sa mga nakakilala sa Diyos, nagsisi ka, nabautismuhan ka. Ibang sitwasyon naman po ito, mga kapatid, nagsisi ka, nabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos nung ikaw po ay nilinis na, nabautismuhan, hindi ka rin nag-improve. Hindi ka nag-improve as in.
1 year is enough, mga kapatid, para ma-question ka. Bakit wala kang alam na Bible verse sa Biblia? Sa isang taon. Samantalang ang dami mong kabisadong kanta. Harana, Huling El Bimbo. Kahit walang lyrics, nakatalikod pa sa video, okay, kabisado. Pero kapag kasalita na ng ating Panginoon, walang alam. So, ano po ibig sabihin? Huwag niyo pong hayaan, mga kapatid, sa pananampalataya, na nabautismuhan lang kayo at nilinis sa inyong mga kasalanan. Kundi kailangan niyong tulungan at magsikap po ang bawat isa na mga tuto tayo sa aral ng ating Panginoon. Kasi pag wala kang alam sa aral ng Panginoon, lugi ka. Spiritual empty ka, mga kapatid. Meron kang spiritual emptiness. Pag ikaw po ay kulang sa doktrina, kulang sa aral ng Panginoon, ang lahat na magiging desisyon mo ay base sa emosyon mo. Totoo po yan. Isang halimbawa, kulang ka sa pinansal. Medyo naghihirap ka, nakakalog ka, ang iyong pocket. Inalok ka. Ikaw, may trabaho ka ba? May trabaho ka ba? Meron, pero hindi sapat. Meron akong alam. Linggo. Pero, pakiyawan. Ano? Gusto mo? Dahil nag-iisip ka, tataas din naman ang gas, at kailangan mo ng extra income, ano po mangyayari? Igagrab mo siya. Dahil ang nakikita mo, yung kakulangan na meron ka, kulang ka sa pera. Hindi mo napansin, kulang ka sa pananampalataya. Amen. Kaya po tayo nagkukulang sa maraming bagay sapagkat nagkukulang tayo sa pananampalataya. Kung sa gas nga na tumaas, nagdo-double time tayo para kumita, dapat lalong mas maintindihan kung ganito ang sitwasyon, mas mag-double time ka sa iyong pananampalataya. Nakuha natin, mga kapatid. Huwag po natin tignan yung kulang sa atin. Ang tignan natin, yung pwede pa natin makuha sa Diyos. Yan po, mga kapatid, na dapat nating isipin. Ngayon, ang mga pangunahing kahulugan ng ating pong binasa. Ang sabi dyan sa number 1, ang panganib ng mababaw na pagbabago. So dito po tayo, mga kapatid. So marami po na mga kapatid sa pananampalataya. Ako po ay nakikipag-usap sa mga kapatid po natin na nabautismuhan nagsisi sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi rito, ang panganib ng mababaw na pagbabago. Ang paglilinis lamang ng buhay ng isang tao, pag-alis ng masasamang gawi o mga kasalanan, ay hindi sapat. Kailangang mapuno ang puso ng mga aral ng Diyos, mga salita ng Diyos, at ng banal na Espiritu. Ito po ang kailangan na meron po tayo, mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid I just want to generalize. Sa loob ng iglesia, hindi po lahat nakikinig. Yung iba po, mga kapatid, natutulog. Spiritually tulog. Yung iba, physically tulog. Ano pong nangyayari, mga kapatid? Ano po ibig sabihin? Spiritually tulog. Tutok na tutok, pero iba pala ang iniisip. Physically tulog, makikita mo talaga literal. Ngayon, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Kapag ikaw po ay puno ng aral ng Panginoon, maiintindihan mo kung bakit nasa loob ka ng simbahan. Nasa loob ka ng simbahan, i-serve mo, mga kapatid, yung purpose ng pagpunta mo. Tandaan niyo po, pumupunta tayo sa simbahan, kailangan natin i-serve sa Diyos yung purpose, bakit tayo naririto. Amen. Ano po ibig sabihin? Halimbawa, pumunta ka sa gasolinahan. Pumunta ka doon. Nakapila ka, ang tagal, ang haba. Long term mo na, sabi sa'yo ng gasoline boy, ilan sir? Hindi, pumila lang ako dito. Sabi, hindi sir, hindi po tambayan to. Ano po ba ito? Kasi nakipila lang ako eh. Kasi parang ang ganda eh, ang dami, nahikayat ako eh. Ay, hindi po kailangan niyo po magpagasolina. Ay, ganoon ba? Wala akong pera eh.
Ay, umalis ho kayo dito. Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Pumunta ka rito. Hindi mo alam ba't ka nandito. Yung gasolina, gusto kong i-translate ito sa salita ng Diyos. Kailangan mong mapultag ng salita ng Diyos. Wala kang pera. Ano ibig sabihin? Hindi ka handa. Kasi yung pera ay pagpapakita ng kahandaan. Langanin mo masaksakan na dyan mga kapatid ng ano, wala kayo papakitang pera. Mga kapatid, ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Alam niyo dapat ang purpose niyo, bakit kayo pumupunta sa isang lugar? Amen. Sa ating nga, sa outing di ba? Pag outing, ang salita pa lang outing, ang saya-saya na eh. Na-imagine mo na agad yung mga ano, di ba? May mga slide, ang ganda ng pool, ang lahat. Talagang ganda-ganda ng iyong mood pagkising sa umaga, di ba? Lunes ang outing, Martes pa lang, kakamiting pa lang, gustong-gusto mo na agad mag-Lunes. Dahil excited ka. Alam mo kasi ang halaga at ang may dudulot na kasiyahan sa iyo. Di ba? Handa-handa ka. Ano po ibig sabihin? Pagdating naman po sa Panginoon, hindi makitaan ng kahandaan. Alam na may simba, magpupuyat. Buti sana kung professional ng puyaters eh. Mga professional mga kapatid, gaya ng ating mga pastor, talagang napupuyat sila, kakaaral ng salita ng Panginoon. Alam nila eh kung kailan sila gigising eh. Alam nila kung anong oras sila gigising. O, saan kayo nakakita ng pastor na mga ngaral, mga kapatid, pastor na mga ngaral? Ginigising siya ng asawa niya, uy, anong oras na? Antok pa ako. Anong oras na ba natulog? 3:00. Eh, patulogin mo, 5 minutes pa. Extend ng extend. Hanggang sa naubusan na ng oras. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Nakikita natin, di ba? Yung halaga ng sitwasyon, sa trabaho din. Di ba? Hindi pwedeng malate ka. Bakit nagpapakabuti ka sa trabaho mo? Bakit hindi ka pwedeng malate? Di ba? Pag may trabaho ka, ayaw mong matanggal eh. Kahit minsan hindi mo trabaho, tinatrabaho mo eh. Di ba? Pagdating ng amo, kolektor ka, dating ng amo mo, bigla ka naglampaso. Nagpapa-impress ka. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Nakikita nyo kasi ang halaga ng mga literal na bagay, mga pisikal na bagay dito sa mundo. Hindi natin nakikita ang halaga at kung gaano kahalaga ang spiritual na bagay sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya hindi ako magtataka pagdating mo dito, tulog ka. Pero pag nag-ML ka, kahit 3 araw straight. Pag nag-games talagang kahit pagkain, ini-skip. Pero pagdating sa Panginoon, yan po kasi ang tao. Alam niyo mga kapatid, let us face these things. Kailangan nating harapin ang isang totoong sitwasyon. Pagdating po sa mga bagay ukol sa Diyos, ang tao walang pakialam. Akala mo walang kamatayan. Ang pagtingin sa pagpunta sa simbahan para magsimba ay napakaliit lang. Mas gusto ng tao kumita ng salapi. Mas gusto ng tao maglakwatsa. Mas gusto ng tao, mga kapatid, pumunta sa kung saan lugar. Magsabong, magpakasaya. Yan ang gusto ng tao, mga kapatid, na mo'y walang kamatayan. Yes. Tapos pagdating ng paghukom, doon pagsisisihan ng tao, mga kapatid, ang kanyang ginawa. Amen. Ikaw na nabubuhay sa mundo, hindi mo hinanap ang purpose mo, bakit ka nabubuhay? Tandaan po natin lahat po ng bagay sa mundo na inyong nakikita, may purpose po yan, bakit nilikha yan ng Diyos. Ang isang bagay lang po na nilikha ng Diyos madalas, ang nilikha na hindi niya alam ang kanyang purpose. Ano po yun? Tao. Biruin nyo, ang tao po ang pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero ang tao, hindi niya alam ang purpose, bakit siya nilikha ng Diyos. Dahil yan sa spiritual emptiness. Tingnan niyo yung aso. Nakita na kayo ng aso? Ano pong purpose ng aso? Magluto? Hindi yun.
Hindi po siya lalampas sa pagkakatalaga sa kanya ng Diyos kung para saan siya. Anong purpose ng aso? Mangaul, mangagat, magbantay ng bahay. Pero iniiwan niya ba ang ministry niya? Iniiwan ba ng aso ang kanyang ministry? Minsan kahit hindi mo siya napapakain, nandiyan pa rin siya sa bahay mo. Eh sa atin dito, hindi ka lang napansin. Ayaw mo na magsimba. Tingnan niyo yung aso. Minsan masaktan niyo yung aso. Diba? Magtatampo siya ilang oras. Pero pag tinawag mo, okay na uli siya. Nakita ninyo? Sinasampal tayo ng katotohanan kung paano i-create ng Diyos ang kanyang nilalang. Tapos tayong may mga matalinong kaisipan, hindi natin naintindihan kung bakit at para saan ang buhay natin na ito. Tandaan niyo po, ang buhay po natin ay nilikha ng Diyos. At ang buhay na ito ay nakadisenyo para paglingkuran ang Diyos. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para ang Diyos ang maglingkod sa atin. Para ang Diyos ang sumunod sa gusto natin. Tayo po ang maglilingkod sa Diyos at tayo ang susunod dapat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung ano ang sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, Hebrews chapter 10 verse 25, dumalo kayo sa pagtitipon at huwag niyong kalilimutan, siya dapat ang masunod. Hindi po tayo ang dapat masunod. Tsaka na lang, Panginoon. Pagod ako, Panginoon. Hindi po ganun. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, if ye love me, keep my commandments. Yes. Tunay na lumalabas ang tunay na pagmamahal ng tao kapag sumusunod siya sa panahon na kahit nahihirapan siya. Tandaan niyo po mga kapatid, kung nagmamahal ka sa panahon sa Panginoon, kung nagmamahal ka sa Panginoon, sa panahong maginhawa ka lang, sa panahong wala kang sakit, sa panahong bakante ka mga kapatid, hindi yan ang tunay na pagmamahal na kabuuan na pwede mong i-offer sa Diyos. Dahil ang pagmamahal mga kapatid, ang tunay na nagmamahal, kahit nahihirapan po ang kanyang buhay, kahit na po siya'y tinatamad, kahit na siya'y pagod, kahit na po siya mga kapatid ay puro sugat ang kanyang buhay, kahit na po siya'y offended sa buhay mga kapatid, pupunta yun mga kapatid sa gawain ng Diyos. Yes. Dahil minamahal niya ang Diyos. Hindi niya minamahal sa panahon okay lang ang pakiramdam niya. Hindi po ganun yun. Kaya sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos, umaraw, umulan, pupunta sa gawain niya ng Diyos. Yung iba mga kapatid talagang nagtitinti. Ang buti-buti ng Diyos, konting ulan, hindi mo makita sa simbahan. Ang dami pong ganyan. Pag oras ng bagyuan, 3 na atin, 4 na atin. Hindi natin napansin. Bagyo pa lang, kaya kang pigilan sa paglilingkod mo. Eh paano kung dumating po mga kapatid ang tribulation? Paano pag dumating ang great tribulation? Kung bagyo pa lang, hindi ka maka-attend sa Panginoon? Hindi ka maka-attend sa gawain ng Diyos? Eh ano pa? Saan ka pupulutin? Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, number 2. Isang babala sa henerasyong ito. Ang pagkakasulat po ng Matthew chapter 12 verse 43 hanggang 45. Yan po ay bagay na kung saan ay panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. May kinakausap po sa diyan na mga tao sa kanyang panahon. So binabalaan niya yung henerasyon na kaharap niya way back 2,000 years ago. Itinuro ni Jesus ang talinagang ito sa mga tao noong panahon niya, lalo na sa mga leader ng relihiyon na nakasaksi ng kanyang mga himala. Ang maruming espiritu na umalis, ngunit tinanggihan siya, na iniwan silang bakante sa espiritual at handa na para sa isang mas masamang kalagayan ng paghatol at pagkabulok ng moral. Ano po ibig sabihin yan mga kapatid? Way back 2,000 years ago, nung nabubuhay po ang ating Panginoong Jesucristo, face to face po siyang nakikita ng mga tao. Nakita nila ang himala, lahat ng mga kamanghamanghang gawa ng Panginoong Jesucristo, nakita po nila. Ang dami pong nakakita, pati patay, binuhay ng Panginoong Jesucristo. Yung bulag, nakakita. Yung pipi, nakapagsalita. Yung bingi, nakarinig. Ang dami pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.
pero hindi pa rin sumapat para ang tao po ay magbalik loob sa Diyos. Ano pong nangyari? Tinakwil pa nila ang Panginoon. Nung tinakwil nila ang Panginoon, mga kapatid, yun po yung nagpapakita na sila po ay nabakante. Imbis na yung maglilinis ng buong buhay nila, tinanggap nila, nireject nila. So, nung nireject nila, nabakante sila, empty sila. Spiritually empty sila. So, ano po mangyayari? Papasukin talaga sila ng masamang espiritu. In fact, pinasok nga sila eh. Sa anong sitwasyon, pinapako nila si Jesus. Okay? Number 3, ang kalikasan ng espiritual na pakikipagdigma. Isa po ito, mga kapatid, sa pangunahing kahulugan. Ang talata ay naglalarawan na ang masamang espiritu ay naghahanap ng pahingahang lugar na ang impluwensya ng demonyo ay maaaring bumalik sa dati o sa dati niyang nilabasan. At ang isang neutral o walang laman na estado ay mapanganib. Yan. Yung neutral na estado, mapanganib po yan. Alam niyo po, alam ko nakakabalita na po kayo ng mga taong nagpapakamatay. Hindi niyo po ba napansin? Kapag ang tao po ay magpapakamatay, ang unang-una niyo pong ginagawa, nag-isolate siya. Kapag ang isang tao po, mga kapatid, ay nasa tinatawag na neutral na kalagayan. Pag sinabing neutral, nakakita naman na kayo pare-parehas ng motor, di ba? Ng sasakyan. Pag naka-neutral yan, naka-green yan eh. Green tapos letter N. Pag neutral, pwede mong i-abante, i-atras. Pag ikaw po ay naglagay ng, umano ka ng, cambio, tinapakan mo ang cambio, hindi mo basta-basta matutulak yan. Hindi mo basta-basta matutulak na membreno yan. Kahit i-atras mo rin. Maliban sa mga automatic, walang tayo asahan dyan. Kahit may preno o wala, hindi mo pisilin, aandar yan. Ha? Ako po dito lang tayo sa mas makatotohanan, 4 wheels. Subukan mo itulak. Tawag yan. Cambio. Ayan. Di may tutulak. Pero kapag naka-neutral siya, pwede mo siyang igalaw. Amen. Abante, atras. Ganun po ang tao. Pag ang tao po ay naka-neutral mode sa kanyang buhay, magkakaproblema siya. Ito ay isang halimbawa. Kapag ang isang tao bago po magpakamatay, ano po ginagawa niya? Magpapakamatay na ako. Hindi ganun. Kadalasan po, kadalasan sa nagpapakamatay, ina-isolate ang sarili nila. Lumalayo sila sa mataong lugar. Minsan sa kwarto, nagbubukbuk. Tapos maghanap-hanap ng lubid. Di ba? Minsan man may mga tao na, di ba nakita niyo sa Facebook, umaakit sa matataas na lugar. Amen. Biglang tatalon. Ina-isolate nila kanilang sarili. Pagpapakita yan, mga kapatid, na kapag naka-isolate ka, nakahiwalay ka sa grupo ng mga tao, naka-neutral ka. Pag nag-isolate ka, bago ang tao po ay magpakamatay, naka-isolate siya, so naka-neutral mode siya. Ano po mangyayari? Kung ano po ang papasok sa kanya, kasi wala nang salita ng Diyos eh. Wala na rin Panginoon ikaw na may isip din, lalo na kung basag na basag ka na. Papasukin ka ng hindi magandang espiritu. Tapos, pag napasok ka na, ang last option ng tao, magpakamatay. Bakit? Dahil feeling niya, empty na siya. Wala nang nagmamahal sa kanya, wala nang direksyon ng kanyang buhay. Kaya ang nangyayari, gusto ko na magpakamatay para matapos na ang aking paghihirap. Nakuha ninyo, mga kapatid? At pag siya po ay nagpakamatay na, ayun, nagtagumpay ang masamang espiritu. Kaya mag-ingat po kayo sa kung ano po ang pinapapasok niyo sa buhay niyo. Tama? Sa ating nga dito, nakita mo lang eh, pwede pa inom. Diskumpiyado ka pa eh. Di ba? Pwede pa inom, nakita mo. Laki ng mata, luwa, lubog ang panga. Pwede mo ba ako dito muna? Ay, hindi, bawal dito. Di ba? Dinadjust mo agad. Nagbabantay ka agad. Pero pagdating naman sa ating mga sarili, mga kapatid, bantayan niyo po kung ano pong pinapapasok ninyo sa buhay ninyo. Sa bahay niyo at sa buhay niyo. Turuin mo, Kristiyano ka. Ang lakas-lakas mo magpatugtog. Ang almusal ay sigaw.
Christian na Christian Jallison. Pag Kristiyano ka mga kapatid, Aray ko kung ano kasi yung lumalabas mga kapatid, tandaan nyo kung ano ang nilalabas mo, yun yung nasa loob. Ano ba yung nasa loob mo? Bakit ikaw ay galit na galit? Kasi galit ang nasa loob mo. Bakit napakabait mo naman? No? Kristiyano ka, sobrang bait mo kahit na inargabyado ka na, mabait pa rin ang pinapakita mo kasi nga ang nasa loob mo, Panginoon. So kapag ka ang nasa loob mo ay ang masamang espiritu, ay talaga lahat gagawin mo. Okay? So magiging masama ka talaga. Naunawaan po natin mga kapatid. So iwasan po natin maging neutral, mga kapatid. Hindi po siya maganda. Number 4, ang pangangailangan para sa kapunuan. Yan. Yung emptiness po na nararanasan po natin, kailangan po natin mapuno. Ang sabi dyan, kailangan tayo ay mapuno ng mga banal na bagay ng Diyos. Ano po ba ang mga banal na bagay ng Diyos, mga kapatid? Brother Jerome, pwede ka magbigay ng halimbawa. Banal na bagay ng Diyos. Ano po yun? Mananalangin. Pananalangin. Kailangan mapuno ka doon. Ano pa? Pagpapasa ng Biblia. Ano pa? Mga kapatid, devotion. Pagdalo sa mga gawain. Yan po dapat ang pinupuno natin sa ating buhay kasi yan po ang kulang sa atin. Hindi yung gasolina lang. Buti pa yung iyong tangke, punong-puno ng gasolina. Ikaw yung iyong buhay, punong-puno mga kapatid ng wala. Ang hirap no? Punong-puno pero wala. Punong-puno ka ng wala. So, kailangan mo mga kapatid ng ating Panginoon. Kasi pag may Panginoon ka mga kapatid, ano man yung bagay na kulang sa'yo, no? Kulang ka sa pambayad ng pera, ang utang, kulang ka sa mga bagay-bagay na kulang ka. Pag may Panginoon ka sa buhay mo, isang luhod mo lang sa Panginoon, ibibigay ng Diyos. Pero huwag kang maging tamad. Amen. Na, Panginoon, nanalangin ako, higa lang ako, ibagsak mo na ang pera kailangan ko. Mga kapatid, hindi po mangyayari yan. Parang sinabi mong, gusto kong tumama ng loto nang hindi tumataya. Mali po yun, mga kapatid. So ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, ang pangailangan para sa kapunuan, kailangan tayo ay mapuno ng mga banal na bagay ng Diyos. Hindi lamang walang laman o hihintuan ang paggawa ng mga maling bagay sa buhay. So wag lang po tayo doon may stuck Nagsisi ka lang, tapos alam niyo yun, kailangan nyo pong mag-improve. Kailangan po natin mag-improve. Sa atin nga po di ba? Sa atin, sa mga nag-aaral. Sino po mga nag-aaral dito? Pagka hindi maganda ang first grading mo, ano po ang ginagawa mo? Kailangan ko mag-improve. Kailangan ko itaas ang aking marka. So, kailangan mong mag-level up. Ganon din sa ating Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na taga-upo lang kayo. Ibig sabihin, taga-upo, ganyan lang, sitter, wala kayong gagawin. Kailangan po natin kumilos. Kung may alam kayo sa instrumento, tama-tama, may mga instrumento po tayo, walang natugtog. Gamitin ninyo ang inyong talento para sa Panginoon. So, wag po kayong taga-upo lang. Na ako, gusto kong maglingkod sa Diyos, pero gusto ko umupo lang ako. Makikinig lang ako. Nalago naman ako doon Hindi po ganun yun. Ang nalago po, makikitaan nyo po yan sa kanyang buhay. Mayroon po yan, nagre-response po yan sa sitwasyon, sa salita ng ating Panginoon. So, dito po tayo, self-assessment po mga kapatid. Ano at sino ang laman ng buhay mo? Sino ang may control ng buhay mo? Una, sino po ba ang laman ng buhay mo ngayon? Si Bibi? Si Cupcake? Si Mahal? Ano bang tawag mo sa ano mo? So, dito tayo. Sino ba ang laman ng buhay mo ngayon? Sino? Kapag kayong laman ng buhay mo ngayon, pangalanan mo ko sino yan. Pag yan ay binanggit mo at hindi ang Panginoon ang nabanggit mo ngayon, may problema ka. Kasi kung talagang ikaw po mga kapatid ay lingkod ng Panginoon,
ang laman, kapag ikaw po ay tinanong, ano at sino ang laman, mga kapatid, ng buhay mo, ang sasabihin mo, Panginoon. O ngayon, tinanong, o sino ang laman ng buhay mo? Panginoon. Ilang beses ka umatid? Isang beses daw. Kalukuhan. Dahil pag sinabi mong ang laman ng buhay mo ay ang Panginoon, makikita sa buhay mo yan. Amen. Para ka nga niyang hindi ako nagbibisyo, pero dami mo sigarilyo. Ganun yun eh. Mahal kita Panginoon, pero dami mo sigarilyo. Oh. Kailangan mga kapatid, pag sinabing ang Diyos ang laman ng buhay mo, makikita niya. Minsan nga kahit hindi mo na sabihin, ikaw, sino naman ang buhay mo? Tignan mo na lang pamumuhay ko. Hindi mo kailangan itanong at hindi ko kailangan sabihin Amen. kung sino ang laman ng buhay ko ngayon. Dahil ikaw ang nakakakita. Nakita ninyo mga kapatid, sino? Ito ngayon, pangalawang tanong kanina. Sino ang may kontrol ng buhay mo? Kapatid, sino may kontrol? Kasi kung ang Diyos ang may kontrol ng iyong buhay, lagi mong pagmamalasakitan ang gawain ng Diyos. Kung ang Diyos ang may kontrol ng iyong buhay, dapat maibigin ka sa salita ng Diyos. Kung ang Diyos ang may kontrol ng iyong buhay, dapat nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Dapat nagpupuri ka sa Diyos. Dapat sumasamba ka sa Diyos kung ang Diyos ang may kontrol ng iyong buhay. Hindi mo pwede sabihin, God is in control. Tapos pagdating ng worship, nakatayo ka lang. Maganyan ka lang. Pinagmamasdan mo sila. Ba't sila nag-iiyakan? Kaya sila nag-iiyakan kasi kontrolado sila ng Diyos. Ikaw, nakikita mo yung sarili mo, hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Kung ikaw man ang lumabas sa sarili mo, umesto ka sa trono ng Diyos, tapos tignan mo sarili mo, na ikaw nilikha ka ng Diyos, wala kang ginagawa. Nagpupuri na ang lahat, wala kang ginagawa. Ikaw man lumaki sa kalagayan ng Diyos, madidismaya ka eh. Naunawanin nyo? Hindi po tayo dito para lang makinig. Kundi nagbibigay po tayo ng papuri sa Diyos. Kaya po natin tinataas ang ating kamay, tanda ng pagsuko ng ating buhay. Sa pagtaas ng ating kamay, sinasambit natin ang kabutihan ng Diyos. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon na ako iyong pinagpapala. Kahit na ako'y nagkukulang, nariyan ka pa rin. Ramdam ko ang presensya mo. Ramdam ko ang banal na espiritu mo. Maraming salamat Panginoon. Yan ang dahilan. At kung bakit din hindi po nagtataas ng kamay ang tao, hindi niya rin kasi alam ang purpose ng pagtaas ng kamay. At kung magtaas man siya, baka na-influensyahan lang siya ng kanyang kasama. Pero nung nagtaas siya ng kamay, wala naman siya sinasabi sa Panginoon. Naunawanin niyo? So napaka-importante mga kapatid, na sa ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos, nagre-response tayo through worship. Sa pagtaas ng kamay, pinupuri dapat natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo gaya ng dating pamumuhay. Nasagana sa peace be with you, pero magulo ang buhay. Amen. Naunawaan po natin mga kapatid, sino may kontrol? Kailangan niyan ang masagot. Kung ang Diyos ang may kontrol ng buhay mo, hindi mo gagawing sleeping quarter ang silid ng gawain. Hindi. Ako po nagsasalita. Huwag kayong matutulog. Amen. Huwag yung tulugan ng salita ng Diyos. Ang dami pong nawawala sa inyo. Ito nga sinasabi ko, ito yung problema natin eh. Puyat ka ng puyat, pagod ka ng pagod. Pagdating sa Panginoon, ako, ito na, nilalabanan mo talaga. Nilalabanan mo para sa Panginoon. Hindi, mali eh. Alam niyo mga kapatid, kung talagang hindi maiwasan ang pagpupuyat, pero sana naman may dahilan at may purpose. No? At pagdalo sa gawain, sana kung inaantok, tumayo ka, tatatalon-talon ka dyan, naiintindihan ka pa namin eh. Pero yung tutulugan mo kami. Hindi namin maintindihan yun. Pero mo, 365 days sa isang taon, tapos ilan lang linggo meron? Di ba? Ilan linggo meron sa isang taon? 58 ba? O 52? So
Sa 52 na yun mga kapatid, tulog ka lahat. Tapos sasabihin mo, malakas ka. Fake attendance. O, anong Bible verse ang pinangahawakan mo? Basta magpatuloy lang tayo. Mga kapatid, ako, tingnan ninyo ha. Brother, kaya ako na inaantok. Neutral lang kasi ako eh. Pwedeng pasukan ng, pwedeng pasukan ng antok, pwedeng pasukan ng gising. Mga kapatid, huwag kayong huwag mag-neutral mode. Ha? Mga kapatid, sige, tuloy po tayo. Sige, sister. Okay, dito tayo mga kapatid, nakikita niyo yan. Ano po yung hawak ng kamay? Puso. Ilang slide meron yan, sis? 4. Sige, yan yung una. Puso yan, mga kapatid. So yung puso na yan, mga kapatid, imagine mo ikaw yan. Buhay mo yan. Noong nakakilala ka sa Panginoon, kung ang Diyos ang una sa buhay mo, kung ang Diyos ang may kontrol sa buhay mo, hawak ka ng Diyos. Yun yung pagpapakita doon kanina. Okay? Kung ang Diyos ang may kontrol ng buhay mo, hawak ka ng Diyos. Hindi pwedeng hawak ka ng demonyo. At hindi rin pwedeng sa'yo, 50-50 tayo. Hindi ganun mga kapatid. Sumunod, sister. Yan naman yung puso. May sakit na. Yan yung puso mga kapatid ng masama. Pag masama mga kapatid ang puso mo, ang may kontrol sa iyo mga kapatid, diablo, masama. Pari natutulong. 50-50. Ha? Ang diablo may kontrol sa iyo. Kaya nga pag sinabi, brother, tara, ano tayo, simba tayo. Naku, yan ka na naman, puro ka na naman Diyos, Diyos, Diyos. At kapag ka ang isang tao po ay kontrolado ng diablo, walang pakialam yan patungkol sa mga bagay sa Diyos. Tatandaan niyo po yan. Sumunod na slide. Ha? Tulog yan. Yan mga kapatid. Yan. Kaka-neutral mo, para ka kumanta yung ano yan. Dalawa kayo sa buhay ko. Mga kapatid, hindi pa pwede mga kapatid, kailangan mong mamili kung sino ang kukontrol ng buhay mo. Ngayon, mag-decide ka. Sino, itong tanong sa atin to, sino ang gusto nyo kumontrol ng buhay nyo? Ang diablo, ang demonyo, si Satanas, o ang Panginoon? Siyempre, sa salitang bibig, Panginoon. Pero kailangan ipakita natin sa ating buhay. Last na to, no? Ayun. Broken, no? Wasak. Mga kapatid, ngayon mamimili ka. Ano ba talaga ang buhay na gusto mong tahakin? Kasi tayo po dito sa lupang ibabaw, ano lang tayo sabi nga ng Biblia, tayo po ay mga manlalakbay lang. Amen. Hindi po ito ang permanenteng buhay na dinisenyo ng Diyos. May buhay po sa kabilang buhay. Ngayon po, habang nandito tayo sa mundong ibabaw, sino ang gusto mong mag-control ng buhay mo? At ano ba ang gusto mong mangyari? Maging mabuti o maging masama? Okay? So, mamili ka lang mga kapatid. Ngayon, kung papansin po ninyo, di ba? Kulang pa nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O kulang ng isa. Ikaw na lang. Ang sabi kasi, tandaan nyo pagka ang masamang espiritu lumabas sa'yo, ang isa lang naman ang dahilan ba't siya lumabas pinagbigyan mo ang sarili mong makalapit sa Diyos Tama? In-invite mo ang Diyos, lumapit sa iyong Panginoon, nilinis ka ng Diyos. Pero hindi mo natatapos doon. Lalabas siya. Pero tatandaan niyo po, dumadalaw po yan. Kapag sa pagbabalik niya, nakita niya na hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na dumagano sa gawain, hindi ka na gumagawa ng mga bagay ukol sa Panginoon. Mga kapatid, pag dadalaw ka niya at nakita niya sa buhay mo na wala ng Panginoong Diyos sa buhay mo, ang sabi ng Biblia, lalabas ulit siya. Paglabas niya, magsasama pa siya ng ilan daw mga kapatid? 7. Pagka nagsama siya ng 7, ilan na silang papasok sa buhay mo? 8. Kaya ano pong nangyayari mga kapatid sa buhay ng isang Kristiyano na minsan nakakilala sa Panginoon, ang hirap na po nilang i-invite sa Panginoon. Lagi sasabihin din ako, alam ko na yan, Acts 38 na yan. Alam ko na yan. Tsaka,
Kahit ano mga simba nyo, masasama pa rin kayo. May mga ganyan po tao mga kapatid. Ngayon, kamusta ka ngayon? I believe naman, wala pa sa atin dito ang may 8 espiritu eh. Alam mo kung bakit? Wala dapat kayo dito eh. Pero nandito kayo eh. Ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay may puwang pa sa buhay ninyo. Pero wag lang sanang puwang. Siya sana ang magpuno. Amen. Tandaan niyo po, wag lang sanang may puwang, espasyo lang, may espasyo lang ang Diyos sa'yo. Dapat siyang mag-cover ng buhay mo. At pag na-cover ng Diyos ang buhay mo, you are in control by the Lord. Siya na magpapatakbo ng buhay mo ngayon. Kaya nga, pag ikaw po ay may Panginoon sa iyong buhay, mga kapatid, lagi mong sinasangguni sa Panginoon ang mga plano mo. Panginoon, ito po ang aking plano. Ganito, etc., etc., etc. Kasi inaantay mo yung desisyon ng Diyos sa buhay. Hindi yung napaka-impulsive mo. Pag sinabing impulsive, padalos-dalos sa mga desisyon. Amen? So kapag ikaw po ay may Panginoong Diyos, siya na ang may control sa iyo, siya na magpapatakbo sa buhay mo, ang gagawin mo na lang, gaya ng jeepney driver, angkas ka lang, tama? Siya na magpapatakbo ng buhay mo. Huwag mo stressin ang sarili mo. Naunawaan po natin. Next, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, malapit na po tayo matapos. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba galing nyo nalalaman sa ganang sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Di ba na nga kung kayo'y itinakwil na? Mga kapatid, sinasabi po ng Biblia dito sa ating self-assessment, siyasatin daw natin ang ating sarili. Kung tayo po ba ay nasa pananampalataya pa. Nasa pananampalataya pa po ba tayo? Kasi kung nasa pananampalataya ka pa, sobrang sakit sa loob mo. Sa loob ng 1 linggo na hindi ka makadalo sa gawain ng Diyos. Amen. Pero dahil sa trabaho mo, wala kang gawa. Pero kung wala kang trabaho, kapatid, bakante ka, lumilipas ang mga araw, nariyan ang gawain at hindi ka nagdadalaw at wala kang nararamdaman na sakit. Hindi ka nakakaramdam ng, alam mo yun, kinukurot ang iyong puso. Nasa delikadong sitwasyon ka, kapatid. Conclusion, Matthew chapter 43 hanggang 45, ito po ay ang talata na kung saan ay nagsasabi na kapag ang isang tao ay lumayo sa Diyos at hindi na siya pinaglingkuran, ang mga puwang sa kanyang buhay ay maaaring punan ng masamang espiritu na nagre-resulta sa isang mas masamang kalagayan kaysa sa una. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod, ang mga pangunahing punto. Ang pag-alis ng Diyos sa buhay ng isang tao ay maaaring magbukas ng puwang para sa mga masasamang espiritu. Okay? Tama po ba ito mga kapatid? Na kapag ang Diyos ay nawala na sa iyong buhay, meron ng puwang para sa masamang espiritu. Tandaan niyo po, nakakakita naman po siguro kayo ng mga sinasaniban. Amen? Kapag ang isang tao po ay sinasaniban ng masamang espiritu, hindi po dahil siya masama. Hindi po palaging doon. Kaya siya pinasok dahil bakante ang kanyang puso. Nawala ang Diyos sa kanya. Kaya nung pinasok siya, madali siyang nakontrol. Kaya nakikita niyo, di ba? Sino sa inyo nakakita na aktwal na sinasaniban? Amen. Hindi pa ko nakakita niyan. Anong pangalan daw din? Pag sinasaniban, mga kapatid, pagpapakita, indikasyon po yan na ang Diyos ay wala ng puwang sa puso ng isang tao. Pagbalik ng Diyos ay mahalaga upang ang masamang espiritu ay di makapaghari sa buhay ng isang tao. Ngayon, things to remember mga kapatid. Panatilihin ang maayos na relasyon sa Diyos. Mga kapatid, dito ko po gusto tapusin. Kamusta ang relasyon po natin sa Panginoon? Bigyan ko kayo ng
Masabi mo lang na maayos ang relasyon mo sa Panginoon kapag healthy ang prayer life mo. Paggising sa umaga, nananalangin ka. Bago matulog, nananalangin ka. Nagbabasa ka ng Biblia. Pagbasa mo ng Biblia, kung ano nababasa mo, sinasabuhay mo. Mga kapatid, doon palang masabi na mayroon kang healthy relationship sa Panginoon. At yung healthy relationship na yun, makikita sa buhay mo, may changes sa buhay. Nakuha ninyo? Kailangan po natin magkaroon ng healthy relationship sa Panginoon. Huwag po tayong laging nagpapabida sa tao. Ano po ibig sabihin? Sa mga dalaga at sa mga binata, buti pa ang mga relasyon ninyo going strong. Sana po. Pagkising sa umaga, kumain ka na ba, baby girl? Hindi pa ako makain. Kain ka na. Ayokong nagpapagutom ka. Wow. Abay ko. Sweet man ay. Oh, weeks rin natin ngayon. Ano bang ano natin? Labas naman tayo. Di ba? Ito naman si lalaki. Talaga. Kahit pagod, sige, sari natin. Gagawin natin yan. Bongga. O man, sari na natin. Sige. Di ba? Ginagawa mo ng paraan para maging approve ka sa iyong minamahal. No? Pagkatapos ng kanilang ano nang susunod mga kapatid? Anniversary naman. Talagang pabango. Buti pa nakakabili ng pabango. Pagdating ang bagal sa church, walang pakialam. Pabango. Oh. Di ba? Pag ikaw po ay may taong mahal, kung ayaw mong mawala ang tao mong minamahal, gagawa ka ng mga paraan na kung saan ay hindi siya mawawala. Laging nariyan ang inyong presensya, nariyan ang mga effort mo, nariyan mga kapatid ng pag-aalala mo kasi ayaw mong siyang mawala. Tama? Isa kayo nakakita ng magkasintahan dahil sinagot mo na ako mula ngayon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Oh. Tapos pagdating na mansari natin, basta tayo na eh. Siguro, isang linggo lang, iwalay na kayo. Alam mo, kaya ako nanligaw sa iyo kasi gusto kita. Dahil sinagot mo na ako, okay na yun. Hindi kayo pwede yun, mga kapatid. Kaya, di ba, kahit ang lalaki, mga kapatid, pagod na, di ba? Sa gabi, nagtitinda ng tao. Sa umaga, baliktad. Di ba? Baliktad. Dahil sa tindi ng pagbabahan niya. Dahil wala pa nagawa nito, gusto kong maging kakaiba. Para may bumili sa akin, nagtinda ka ng tao gabi. Nag-iipon siya. Pagod na pagod siya pagdating ng gabi. Eh di uwi siya, lupay-pay siya. Ipon siya sa niya. Minamarka ng kalendaryo. Yeah? Pag in love ka mga kapatid, wala ka nakikita problema eh. Sa totoo lang, pag possess ka ng pag-ibig, wala ka nakikita ka na eh. Bakit punong-puno ka eh? Di ba? Kahit pagod na. O, kamusta ka na dyan na? Okay ka lang ba? Kahit na minamaltrato ng amo, okay lang ako dito. Kahit puno na nata yung limon, okay lang. Kaya birthday mo, papadala ko kahit na pagtapos magpadala, nakain ng tuyo sa tabi. Bakit? Dahil, mahal naman eh. Ayaw niyang maputol yung kanyang relasyon at mawala yung pagmamahala nila. No. Bakit naman kaya sa tao nagagawa natin ng paraan? Tapos minsan, di ba, pagod na pagod ka, puyat ka, straight ka. Halimbawa, tawag nito, guard ka. 3 araw ka straight. 3 araw na 24 oras. Ilang 24 oras times 3? Ilan yun? 4? 72. 72 hours straight ka. Di ba? 72 hours straight. Tapos sabi niya sa'yo, honey, punta tayo sa ano namin, ipapakilala kita sa aking mga kamag-anak kahit pagod na. Di ba? O sige lang. Gano'n na siya, nilalabakan niya ng... Nagtupad yung mata. Nadalo pa rin siya, di ba? Nadalo pa rin. Dahil sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung talagang tunay natin iniibig ang Panginoon, kung paano nga, di ba, ang tao ginagawa natin ang paraan para lang magustuhan tayo ng tao.
Eh bakit hindi natin gawin sa Panginoon? In fact, ang Diyos mga kapatid, araw-araw nga eh. Siya na nga ang nag-i-insist eh. Binibigyan kanya ng buhay para magkaroon ka ng option. Kung babalik ka ba sa kanya yung hindi. Nakuha natin mga kapatid. Huwag tayong kasi hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-effort sa mga taong minamahal ninyo. Pero kung ang mga minamahal ninyo ay mas matindi ang pagmamahal nyo dyan kasi sa Panginoon, may problema kayo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang sino mang magmahal sa kanyang ama o ina o kanyang mga anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. O, tingnan niyo mga kapatid. Ang pag-ibig nagdudulot ng kasiyahan pag tama ang proseso. Kaya nga mga kapatid, alam kong darating ang panahon na magkakaroon ng kasintahan ng iba sa atin. Pero tatandaan niyo po ito. Huwag na huwag kayong lalampas sa limitasyon ninyo. Pagdating ng gawain ng Diyos, dumalo kayo. Kahit hindi kayo nagkakaintindihan, dumalo kayo, huwag kayong dadamay ang Diyos. At kahit hindi pa siya magkakasintahan, kahit sa aspeto ng buhay, huwag na huwag niyo pong idadamay ang Panginoon. Ito yung pakiusap ko sa inyo mga kapatid. Nasa ministry kayo, huwag niyo idamay ang Diyos. Kapag kayo ay may problema sa pamilya, huwag niyo idamay ang Diyos. Hayaan niyong punuin kayo ng Diyos. Yun po ang ulam po nating lahat. Hayaan po natin punuin tayo ng Diyos. Sino gusto mapuno ng Panginoon? Kung gusto po nating mapuno tayo ng Diyos, at gusto nating mapatunayan na totoo ang Diyos, hayaan niyo pong itaas niyo ang inyong kamay, kausapin ninyo ang Diyos. Alam ko po, medyo mahirap ito para sa mga baguhan at sa mga hindi talaga kumakausap sa Diyos. So mga kapatid, kung gusto po nating mapuno tayo ng ating Panginoon, simulan po natin hanapin ang Diyos. Paano po natin hahanapin ang Diyos? Pumikit ka. Kasi pag hindi mo pinikit ang mata mo, maraming mga bagay na kukuha ng attention mo eh. Pumikit ka, taas mo ngayong kamay, kausapin mo ang Diyos. Amen. Minsan mga kapatid, hinahanap natin ang ating mga sarili sa mga bagay na wala po sa atin. Hindi po natin naiintindihan na ang mga bagay na hinahanap po natin, isa lang ang may-ari. At isa lang ang pinanggagalingan ng mga bagay na hinahanap mo, ang Diyos. Kaya kung ang Diyos po ang uunahin nating hanapin, pag nahanap mo ang Diyos at nasumpungan mo ang Diyos at pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo mga kapatid, wala ka nang mahanapin pang iba. Dahil yung kulang na hahanapin mo, hihingin mo na lang sa Diyos. Dahil ang Diyos po mga kapatid, ang may-ari ng lahat ng mga bagay. So sa oras po ito mga kapatid, let us all stand. Huwag po natin hayaan na magkaroon po tayo ng spiritual emptiness sa oras na ito mga kapatid. Iwasan ang pag-alis sa Kanya. Huwag na huwag po kayong magbabackslide sa Diyos. Dahil once na nag-backslide kayo, pinapakita nyo na bakante na kayo na pasukin ng dyablo. Tandaan nyo po, wala pong nag-backslide ng napabuti. Wala pong nag-backslide na sinasabi niya maayos ang kanyang relasyon sa Diyos, mga kapatid. Number 3, tiyakin na ang ating buhay ay puno ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, punuin po natin ang ating mga puso, ang ating buhay ng Espiritu ng ating Panginoon. Next. Ang sabi dito mga kapatid, the danger of spiritual emptiness is when you are not filled with the Holy Spirit and not filled with spiritual purpose. Mga kapatid, punuin po natin ang ating puso, ang ating buhay ng banal na Espiritu at ng spiritual purpose. Kailangan nyo pong malaman, kailangan po natin gawin, kailangan po natin isagawa yung purpose ng pagkakalalang sa atin ng Diyos. Mga kapatid, may purpose po ang Diyos bakit po tayo nilalang at yun po ay ang atin siyang paglingkuran, purihin siya, sambahin siya, sundin ang kanyang mga utos mga kapatid sapagkat ito po ay buong katungkulan ng tao kung bakit po tayo nilalang. Let us worship the Lord mga kapatid at akin po tinatawagan ang tagapaguna ng gawain.